Ibig sabihin, lahat ng mga bomba, mga armas na ipinila doon, hindi yun libre. May bayad yun. Tapos tayo, Pilipino, tatanga-tanga tayo. Meron ng example na Ukraine, tapos papuntahin pa natin si Zelensky para tigilan na ang pag-warmongering ni BBM. There are news from Russia, Russia Today, that halos lahat ng lupa ng Ukraine ay nabinta na sa mga US company. Diyan inilahad ng political commentator na si June Abines sa panayam ng SMNI News sa resulta ng gyera ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Saad niya, Amerika ang totoong nakikinabang sa nasabing digmaan. Paano? Ibig sabihin, lahat ng mga bomba, mga armas na ipinila doon, hindi yun libre. May bayad yun. Kumbaga, utang yun. At ang ipangbabayad ang lupa ng Ukraine na known as a very fertile and productive soil, yung land ng Ukraine. Ang US ang pinakamalaking foreign backer ng Ukraine, kaya ito pumasok sa gyera. Imaheng dala sa pagbisita kamakailan sa Pilipinas ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Babala naman ni Abines, kung gagaya si Pangulong Bongbong Marcos kay Zelensky, ay tiyak na magiging Ukraine 2.0 ang Pilipinas. At sino ang makikinabang? Anong gagawin ng Amerikano sa Pilipinas? The same pattern. Matagal nang nakikita ng buong mundo yung pattern ng United States. Paano nila exploit yung mga small countries. And the very example is Ukraine. Sa Administrasyong Marcos, lalo nagkaroon ng access sa military bases ng bansa ang mga Amerikano. USD ng #1 military ally ng Pilipinas at taunan pa ang joint military exercises. Sa ilalim yan ng Mutual Defense Treaty natin sa American government. Tapos tayo, Pilipino, tatanga-tanga tayo. Meron ng example na Ukraine, tapos papuntahin pa natin si Zelensky. No, we, the Filipino people, must wake up. It is our duty to speak our hearts and mind para tigilan na ang pag-warmongering ni BBM. May mensahe naman sa Abines sa publiko, lalo pat lumalabas ngayon na pinipigilan ng administrasyon ang mga aktibidad na nagpapahayag ng pagtutol sa mga polisiya ng gobyerno. Habang hindi pa huli ang lahat at maaari pang pigilan ang nakaambang digmaan, ang tanging paraan ni Abines ay palitan ang mga nakaupo. Tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa movie tapos drama. And every time may matapang, may mga bida na lumalaban sa matinding kalaban, iniidolo natin. Pero sa real life, we are selfish. Kung iniidolo natin dati si Andres Bonifacio or Jose Rizal, kasi nga inaapi sila, pareho lang tayo. Inaapi tayo ngayon ng administration natin. Kaya nga, kung iidolo mo si Rizal or anybody na bida ng isang pelikula, it's our time to leave that idol na inidolo natin. It's our time to express it in our own individual lives. Now is the time.